Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat! And welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jellabet TV na kung saan makabayan, pag-uusapan natin ang mga issue panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Friday sa ating lahat. Alright, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Nakapag-breakfast na ba ang lahat or nakapagkape na ba tayo? And I'm hoping also, sana maganda ating gising ngayong umaga at saka meron tayong very energetic na aura para magiging productive tayo the whole day mga kabayan, okay? And don't forget to pray always every day. Napaka-importante ho yung mga kabayan na mag-pray tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na kahit 1 minute man lang or 2 minutes tayo na mag-pray, magpasalamat tayo na ngayong araw gumising ka pa at saka magpasalamat tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw, okay? So please don't forget to pray always every day. At before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, siyempre, i-greet muna natin ating mga kabayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito sa ating listahan mga kabayan, i-greet natin ng happy birthday si Miss Bernadette Nicole. She is already 22 years old at saka siya po'y anak ni Ma'am Ryan. Again, happy birthday kay Miss Bernadette Nicole. Also, happy birthday kay Ma'am Alicia Leek. Hello po Ma'am Alicia. And happy birthday kay Alicia Gronibom Bonda. Happy birthday! Okay, so isa po sa pag-uusapan ngayong araw mga kabayan. Alam nyo, nakita ko sa balita na kung saan ito si Harry Roque nadulas mga kabayan. Kasi nga doon sa kanyang interview sa news outlet mga kabayan na kung saan tinanong siya tungkol sa kanyang opinion. Dito kasi sa ipinakalat po na balita ni Castro na meron daw political leaders na nagpaplano na impeach daw si VP Sara mga kabayan. So hiningi po dito ang opinion ni Harry Roque, kailang galit siya mga kabayan, nadulas. Alam nyo ba, gusto niyang ipapa-impeach si PBM. Nagulat mga kabayan, alam niyo itong si Roque, naniwala kaagad dito kay Castro. Diba, inimbestigahan kaagad yung mga kabayan at nakita natin sa balita na in-interview po si Congressman Erwin Tulfo. Sabi niya, intriga lang daw yan, fake news mga kabayan. Hindi nga alam ni Erwin Tulfo kung saan galing po o nahugot ang information na yan na kung saan nagtanong-tanong po itong si Erwin Tulfo. At wala siyang nakita mga kabayan na kung saan, kung hindi niya alam kung sino nagsabi nito or meron ba talaga nagsasabi niya mga kababayan. Alam niyo, dito kay Castro, feeling ko mga kababayan, at saka ito ang take ko dito kay Castro na baka pinag-aaway niya dito at alang ginulo lang niya yung kamera mga kababayan. Ito ang aking nakikita kasi nga alam ho natin itong si Castro siyempre okoko yan. Alam ho natin kung saan siya dito naka-affiliate po na grupo, 'di ba? CPP ho si Castro. Kahit baliktarin natin ang kanyang pagmumukha dito, ang kanyang utak, CPP pa rin niya makabayan. At yung mga CPP, mga salot ng lipunan ho yan. So I think ang plano dito ni Castro, guluhin niya yung kamera at sa yung pamumuno ni PBB makabayan. Pero babalikan natin itong si Harry Roque na kung saan gonggong talaga. Bakit niya ipapa-impeach si PBM? Ano bang kinalaman ni PBM dyan mga kabayan? Diba? Mamaya ipapakita natin yung ebidensya para malaman po ng iba na nagsasabi na totoo si Sir Ivan. And also, doon po sa Twitter mga kabayan, I think alam na ho natin lahat na meron pong medyo horrific po na event na merong tinigi doon sa loob po ng Victory Liner bus mga kabayan. Yung dalawa, yung live-in partner, 'di ba? Binaril po sa loob. Doon po sa mga statement ng I'm not sure kung siya by Dilawan or siya by DDS shit mga kabayan. Naggumawa ka siya dito ng poll, gumawa siya ng parang survey poll doon sa Twitter na kung saan yes and or no ang pipiliin mo
tungkol ito kay PBBM mga kabayan. Alam niyo ba, nakakatawa, hindi sa dito sinang-ayunan ng kanyang followers, ng kanyang viewers. Alam niyo, bagkos siya'y kinuyog dito mga kabayan. Kasi nga ang kanyang ginawa po doon na poll about ito kay PBBM, ang pangit naman kasi. So dito at least nakita po natin na hindi po lahat ng mga followers po na ibang mga vlogger o doon mga writer po doon sa Twitter nasa sang-ayon po sa kanilang sinusundan po na vlogger mga kabayan. Mamaya papakita natin yan at talagang nakakagalit po ang kanyang post. Yan also, pag-usapan rin po natin. Maraming nagulat at nagulantang doon po sa balita na meron ng isang large scale onion smuggler na nakulong mga kabayan. Una, meron siyang warrant of arrest at saka nakulong na rin po. Yes, onion smuggler, yung malaking pangalan talaga, pero nakakatawa mga kabayan. Di ba alam ho natin si Leah Cruz? Di ba talagang sinabon ho yun? Sinabon doon sa Kamara ba yun? No. Doon po sa Senate hearing yun. Di ba sinabon si Leah Cruz? Pero siyempre napag-alaman natin mga kabayan na konektado po ito sa 6 po na grupo na mga warehouses at saka sa kumpanya na itong si Leah Cruz isa talagang hoarders mga kabayan at smuggler. Ang problema dito, maraming nagtatanong kung bakit si Leah Cruz hindi pa rin po nakasuhan. Bakit ibang pangalan ang nakasuhan mga kabayan? Pero siyempre large scale smuggler pa rin yun. Mamaya ipapakita natin yan. And of course, pag-usapan rin po natin itong bagong upcoming upcoming nga pala na satellite ng Pilipinas mga kabayan. Pero ito po ay magiging internet provider. Yes, I am not sure kung ito ba ay magiging kakompetitor dito ni kay Elon Musk. Pangalan po na Starlink mga kabayan. Honestly, maganda naman talaga yung Starlink. Mabilis po mga kabayan. Kasi meron kong tinanong po doon ng mga kaibigan ko, mga kasama rin po natin ng mga vlogger na kung saan yan po ang ginamit nila yung Starlink Satellite X po ni Elon Musk. Ang problema, medyo pricey siya mga kabayan. Medyo mahalo siya. Kaya nga marami itong nananawagan. Maganda naman kasi yung kay Elon Musk, sana babaan po yung presyo. And I think nakinig po sa atin si PB mga kabayan. Kasi nga papapasukin niya sa Pilipinas itong internet provider na satellite rin po. Pero hindi muna ako ito mag-assume, mag-conclude na ito ba'y magiging competitor dito kay Elon Musk mga kabayan. At marami pong magaganda na mga nakuha po dito na deals si PBBM doon sa APEC Summit mga kabayan. At nakita rin po natin sa balita, merong mga nagrarally po, hinarang si PBBM. Pero nakakatawa, hindi sila nag-succeed, sila po yung nag-mission failed mga kabayan. Okay, so syempre, marami pang iba. Alam niyo na po si Sir Ivan, palagi dumurundalambaw ng pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before to mag-start po ng ating balita ngayong araw, siyempre as usual, ikukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin ito mga kabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa unit team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ni Sir Ivan, mga suki testing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa testing channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kabayan, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga issue at saka doon po sa sinabi po ni Harry Roque na ipapa-impeach siya si PBBM, dito muna tayo sa ating segment na kung saan mga batas na dapat nating malaman. So, for more details, let's watch this. Kuya, yung sinerve nyo hindi na mainit. Sorry po ma'am, papalitan na lang po namin. Ma'am, ito na po. Sorry po sa abala. Kuya, ano ba naman tong sinerve nyo? Hindi masarap. Ito ang alat. Tapos ang bagal-bagal nyo pa. Ma'am, halos naubos nyo na nga pong order niya bago kayo nagreklamo. Ay naku kuya, the customer is always right ha. Attorney, mga customer na sobrang mareklamo, pwede po ba namin ipaban sa establishment? Legal po ba to?
Legal po na iban ang mga customers na sobrang mareklamo. May karapatan ang restaurant na tumanggi o refuse service sa sino mang customer na hindi sumusunod sa kanilang panuntunan. Legal po ito dahil private property ang mga restaurants. Attorney, nag-take out ako ng pagkain at siningil ako ng additional charge ng restaurant para sa paper bag at food container. Legal ba to? Legal po ito. Ang paper bag at take-out containers ay hindi kasama sa pagkain na inyong binili sa restaurant. Tandaan po natin na hiwalay ang charge para sa pagkain, serbisyo at iba pang produkto na iniaalok ng mga restaurants. Basta reasonable lang ang charge ay wala po itong batas na nilalabas. Unang-una, hindi ako maniniwala mga kabayan that the customer is always right. Di ba? Yan naman kasi yung laging mga palusot ng ibang tao. Pero hindi lahat mga kabayan ha. Depende kasi yan sa sitwasyon at sa kasamang instances. Pero tatandaan natin na hindi po natin control yung mga polisiya ng mga kainan kasi nga yan po ay private mga kabayan. Ang lahat ng mga rules and regulations dyan sa kainan ay depende ho yan sa may-ari, di ba? Pero dito kasi sa mga mga palusot ng iba, hindi ko lalahatin, may iba talaga na laging sinasabi nito, 'di ba, magrereklamo sila. Pero yung mga reklamo nila, minsan kasi gagamitin nila sa mga masama makabayan. Parang parang may plano sa ito na hindi po babayaran ang kanilang kinakain. Marami pong ganyan mga instances. Kaya nga itong word na to ay talagang gas-gas na nasabi nila na the customer is always right. Hindi na yan ngayon makabayan, hindi na yan applicable na ngayon eh. So dapat dapat be honest tayo. Pero dapat kung magreklamo tayo, straight to the point tayo mga kabayan. Yung totoong reklamo ha. Kasi ang iba kasi alam na natin, pero ayaw nga sabihin, baka mga galit eh. Di ba kasi iba mga kabayan magpalusot lang para hindi magbayad. Okay, so jump na tayo sa ating next topic. Dito tayo sa sa balita po kay Rocky na kung saan gusto niyang ipapa-impeach si PBBM. Alam nyo sa issue na to, sa event na to, o yung mga lumabas po na balita na ipapa-impeach daw si VP Sara mga kabayan. Dito natin nakikita yung mga totoong kulay ng mga supporters. Saan ba ito nag-umpisa mga kabayan? Di ba doon po sa ipinakalat na balita o yung mga kamaritesan nito ni Castro na meron daw mga leader dyan sa mga political parties daw nag-usap-usap sa mga kabayan na plano nila na ipapa-impeach daw itong si VP Sara. Which is ito kinumpirma po ng ibang mga leader po na ito fake news mga kabayan. Wala po nagplano na ganyan. Kasi alam po nito ng mga leaders na wala lang pong basihan na ipapa-impeach po nila si VP Sara mga kabayan. Walang ganon. Ang gumawa na po ng issue na to, itong si Castro. Bakit? Ulitin ko po, gusto niya kasing guluhin po yung Kamara mga kabayan kasi nga sa kanilang personal interest dito sa kagrupo niya, sila si Brosas at saka itong si Raulo Manuel mga kabayan. So dahil po sa kanilang plano, ginugulo nila itong Kamara. At napapansin niyo po na kahit saan nagpupunta dito si SMR, laging sumasama, nakasipsip itong si Castro Makabayan kasi nagbabakas sakali sila na masira dito yung reputasyon po ni SMR kasi kinakausap ng Makabayan. At marami kasi nagtatanong kay Sir Ivan na kung saan tinanong lang kung Makabayan, ano daw ang take ko dito sa pag-collaboration daw ni SMR dito sa mga membro ng CPP. Diba, in-explain ako yan noon na kung saan wala namang kwenta yung Makabayan at wala namang kasing basihan na si SMR nakipagsabwata na dito nila kay Castro, doon po kay Brosas, even though nakikita natin sa pictures. Well, hindi ko sa dinipinsahan ko dito si Martin ha. Alam nyo, ma-analyze naman natin yan. Dapat gamitin natin ang critical thinking na alam ho ni SMR kung at anong ginagawa dito ng grupo po nila ni Castro, nila ni Sir Raulo Manuel, at kilala po ni SMR itong grupo na to na walang ginagawang maganda sa Pilipinas mga kabayan at wala talagang magandang gagawin dito sa pamumuno po ni PBBM. Alam ho yan ni SMR. Sinasakyan nila mga kabayan kasi nga siyempre trabaho rin po ni SMR na siyempre speaker sa mga kabayan. So dapat kung merong sino man dito na grupo na makikipag-usap dito kay SMR, kakausapin niya mga kabayan, haharapin niya po. So yun kasi ang nangyayari dyan. Ang problema, binigyan kasi kaagad yan ng maling information or mali po na impression na mga, alam niyo na, yung ibang grupo na naging oposisyon na ngayon, yung mga DD7. Alam niyo, siniseparate ko lang dito ha. Yung minimension ko
na DDS, mga matitino yun na DDS mga kabayan. Yung DD sheet, yun po yung mga rabid po ng mga membro, kuno na mga DDS na lagi pong naninira dito kay PBBM at saka sa gobyerno natin. Yun po ay DD sheet mga kabayan. Di ba napansin nyo? Meron kaming minimension ito na DD sheet. Okay, so pag-usapan natin itong binabato ngayon nila ni Harry Roque asa dito po ng mga ibang mga vloggers po ng mga DDS mga kabayan na kung saan galit na galit sila dito kay PBBM kasi nga nanahimik lang si PBBM sa issue daw dito na meron napaplano na impeach si VP Sara. Alam nyo sa panahon po na si PBBM dito na laging tinatira, binabato, sinasabon dito na ibang mga kagrupo nila, bakit pinagtanggol ba nila si PBBM mga kabayan? Di ba? Wala tayo kahit isang kahit sino bang mga vlogger dyan na mga opposition ngayon sa Kamara at sa gobyerno ni PBBM, hindi na pinagtanggol mga kababayan, pinagtatawanan pa nga nila si PBBM mga kababayan, parang gusto pa nila na ma-impeach po si PBBM. Sa at dito po sa nangyari, sa sitwasyon po dito ngayon kay Harry Roque, dahil po sa impeachment na yan kay VP Sara, which is hindi naman yung totoo, nakita natin ang totoong kulay nila mga kababayan. Like for example, dito po kay Harry Roque, na kung saan nadulas siya, gusto niyang ipa-impeach si PBBM. Matagal naman lang gusto makabayan na mapatasik po sa posisyon itong si PBBM. Kasi gusto naman talaga nila na si VP Sara ang magiging presidente mga kabayan. Matagal na ho nilang plano yan sa panahon pa lang sa panahon pa lang po ng eleksyon. Sinakilan nila si PBBM kasi nga nakuha sila dito ng suporta galing po sa mga Marcos loyalist at saka sa Marcos supporter. Maraming nauto na mga kabayan. Itong si Harry Roque, marami po itong nabudol. Buti na lang, hindi ito nanalo mga kabayan, di ba? Walang kwenta talaga eh. Naniwala kagad kay Castro. At saka para po dagdag sa ating balita mga kabayan at para meron tayong ebidensya, ipapakita ko sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this. Intriga lang at fake news. Yan ang iginiit ng liderato ng Kamara sa plano raw na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Samantala sa isang panayam, muling ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Intriga lang. Ganito inilarawan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang bali-balitang impeachment o pagpapatalsik ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Nakausap na raw mismo ni Tulfo ang party leaders hanggang kay House Speaker Martin Romualdez. Of impeachment. Definitely. I don't know where Kong Castro got it. Medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan nanggaling yon. And I found out nga, may nagsabi sa akin ng media na galing kay Kong Castro. So I asked them, my bosses, and the people upstairs are saying like, walang ganon, wala naman. Kasi I would know every time kasi pag nag-uusap yung House leadership, mga political party leaders, kasama ako because I'm in the communications. So far, wala naman. Walang pinag-usapan ng ganun. Wala at all. Kasi wala rin naman talaga makita. Kahit na may magsampa ng kaso, siguro hindi siya uusad. Magbabasura lang because wala naman talagang violation ng Vice President. So, pero yun na nga sinasabi. How about kung in the future? Kung meron, di ba? We will entertain. Pero kung wala naman, sayang. Alam mo naman, ang dami ng impeachment na pinalit sa Congress, yung iba nag-prosper, yung iba hindi. So ganun din. We have to look at the substance. Kung meron siyang substance, nandoon yung mga sinasabing impeachable offense, then we will entertain. Pero kung wala, like right now, wala naman talaga. So sayang. At saka baka iniintriga lang ang VP, iniintriga din ang House na kung sino yan. So, but for now, I can tell you and I can assure you po na there's no such thing, yung plan ng impeachment versus the Vice President. Sa panayam ng programang Storycon ng One News kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ibinunyag niyang may naririnig siyang nag-uusap na patatalsikin ang pangalawang Pangulo. May mga marites,an mga chismis dito na baka merong mag-file ng inaantay na lang yung complaint. I don't know where Kong Castro got it, kaya medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan nanggaling yon. Fake news naman ang tawag ni House Majority Leader Manix Dalipe sa lumutang na issue. Mahigpit daw ang paghahain ng impeachment complaint at kailangan ng ebidensyang nakaayon sa konstitusyon. Pagtitiyak ng Kamara kung sakaling may mag-file ng impeachment laban kay VP Sara, bubusisiin itong maigi.
Nag-ugat ang ideya ng pagpapatalsik sa bise kasunod ng paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa Office of the President papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential funds ang OVP. Ang perang yan nagastos sa loob lang ng 11 araw. Nauna nang may naghain ng petisyon sa Korte Suprema para kwestiyonin ang legalidad ng paglipat ng pondo. Ang kaalyado ni VP Sara na si Atty. Harry Roque agad ding dumipensa. Yun ang kanilang mga basehan, di kailangan impeach din rate at bigay, hindi lang yung tumanggap. So, pero alam niyo naman yung mga makaliwang yan, kahit ano para mapapansin, no? Ay ang tingin ko naman po, walang mangyayari dyan. Tuloy-tuloy din ang pagtatanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak na si VP Sara. Giit niya, politika ang dahilan ng lahat ng issue. Halata raw na pumoporma na ang pinsan ni Pangulong Marcos na si Speaker Romualdez para sa 2028 presidential elections. Nagpo-posturing ito, they want continuity from the Marcos to the Romualdez as president. Ito nga si Speaker. Posturing. Kung ang dating Pangulo ang tatanungin, ayaw na niyang tumakbong presidente si VP Sara. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Okay, so mga kabayan, kung magtatanong kayo, saan doon na area, na portion, sinabi ni Harry Roque na gusto rin po niya ipapa-impeach si PBBM. Babalikan natin mga kabayan, baka hindi nyo kasi napansin Ito yung sinabi po ni Harry Roque, di ba in-interview siya nung isang news outlet ng taga News 5. I-replay natin mga kabayan para maklaro natin. Ang kaalyado ni VP Sara na si Atty. Harry Roque agad ding dumipensa. Yun ang kanilang mga basehan, di kailangan impeach din rate at bigay, hindi lang yung tumanggap. Yun ang kanilang mga basehan, di kailangan impeach din rate at bigay, hindi lang yung tumanggap. Naniwala siya kaagad dito kay Castro na ipapa-impeach daw itong si VP Sara mga kabayan. Di ba, sino ba ang nagbigay po ng confidential funds na 125 million? Di ba yung Office of the President, si PBBM mga kabayan? So ang sabi niya, kung sino daw yung nagbibigay nun ng funds na yun, dapat ipapa-impeach ng mga kabayan. Walang iba, si PBBM. Diba? Kahit hindi niya pinangalan mga kabayan, walang iba, si PBBM po ang kanyang tinutukoy doon. At least alam mo natin kung saan talaga dito yung, kung ano talagang dugo mayroon itong si Harry Roque mga kabayan. Diba? Ayaw na talaga dito sa mga Marcos Alam naman natin yan. Kasi si Harry Roque noon pa lang, may talagang ayaw na niya sa mga Marcos mga kabayan. Sumakay lang siya sa mga Marcos during elections kasi nga si VP Sara, ikasama-kasama niya at saka ang suporto niya doon po kay VP Sara. So normally, sumakay siya sa mga Marcos para makakuha siya ng support na mga kabayan. At least alam na ho natin. Pero dito po sa impeachment kay VP Sara, walang kwenta mga kabayan. Napakahanap talaga yan. Hindi yan mangyayari. Alam nyo, tayo po na mga supporters, alam ko marami rin po itong mga supporters po sa mga Duterte, pareho naman tayo lahat. Ako, supporter ako ng mga Marcos, supporter po ako ng mga Duterte. Kung napapansin nyo po na like kong binabalance yung balita mga kabayan. Kasi nga, before po ako naging Marcos supporter, Duterte ho ako nung una mga kabayan. At open ho yan. Open book ho yan si Sir Ivan, 'di ba? Sa mga matagal na dito sa ating channel, kilalang na kung saan galing si Sir Ivan. At hindi ko yan tinatago mga kabayan. Kasi gusto ko maging open dito, transparent tayo para maintindihan lahat mga kabayan. So, kaya nga ako pinanawagan ng unity. Sila po nanawagan rin po ng unity, pero lagi nilang ginaganon po si PB mga kabayan. Napapansin niyo ba yung mga vlogger? Ayaw ko na po pangalanan. Pero talagang sabi unity daw, itong pinagsisigaw natin nung panahon po ng election, pero nasaan na daw yung unity? Bakit daw sinisingle out si VP Sara? Bakit daw sinisiraan si VP Sara? Isipin natin yung unity mga kabayan, yung unity komposo iyan ng Marcos at saka ng Duterte, komposo iyan kay PBBM at saka ni VP Sara, di ba? So dapat maka-unite yung dalawa, hindi lang nga nandito ka lang sa mga Marcos or nandito ka lang sa mga Duterte, dapat silang dalawa ang suportahan mga kabayan kasi nga nanawagan tayo ng unity. Nasaan na ba yung unity? Di ba? Open na open talaga si Sir Ivan at lagi ko ang sinisigaw dito, dapat magkaisa yung DDS at saka yung mga Marcos mga kabayan.
Okay? Kaya nga lagi pong nasa gitna si Sir Ivan. Pero itong dalawa, Marcos at Duterte, sinusuportahan ko talaga yan. Walang labis at walang kulang. Pero ang pagkabasa ng iba mga kabayan, mas bias daw ako sa mga Marcos. Kasi sinasabi nila na naging bias si Sir Ivan kasi ibinabalita ko yung mga good news po ni PBBM. Kasi right ho natin, right po ng mga Pilipino na malaman po yung update ng Pilipinas, mga projects, mga ginagawa po ng Pangulo natin at ano na ang nangyayari sa mga lakad ni PBBM. Normal lang ho yun. Kaya sinasabi nila, naging bias daw ako sa mga Marcos mga kabayan. Dapat na ibalita natin kasi kapag hindi natin ibabalita yung mga good news, paano malalaman po ng mamayang Pilipino na meron palang magandang nangyari? Meron palang mga good effect yung mga lakad ni PBBM mga kabayan. Diba? Katulad dito, pag-usapan natin itong lakad po ni PBBM doon sa APEC na kung saan kahit po hinarang siya ng mga ralista mga kabayan, mission failed pa rin po yung mga ralista. Kasi ang ipinagsisigaw nila doon, hinaharang nila si PBBM na hindi daw ayon lang papuntahin doon sa APEC Summit sa mga leader po ng mga meeting po ng mga leaders na kung saan at saka pati nga doon sa pagpunta niya sa mga Filipino community, hinarang na siya mismo mga kabayan. Kasi daw ang pagpunta daw ni PBBM dyan sa US ay walang kwenta daw mga kabayan. Kasi ang laging ibinabato dito ng mga realista kay PBBM at saka sa ibang mga tao na lagi lang nauuto, wala daw kwenta yung lakad PBBM. Bakit? Ang sabi ng mga kabayan, mahal daw yung budget sa pagpunta nila dyan sa US. At hindi daw nakaka-benepisyo dito yung mga mahihirap natin na mga kabayan. Hindi ba nakaka-benepisyo? Hindi ba sila nag-isip mga kabayan? Lahat po ng lakad ni PBBM, walang pili ho yan. Lahat po na makabenepisyo sa mga proyekto, sa mga deals, investment na makuha ni PBBM dyan sa mga state business niya, lahat pong tao sa Pilipinas ang makakabenepisyo mga kabayan. Walang pobre ka man, middle ka man, o rich ka man, lahat makakabenepisyo mga kabayan. Diba? Kitang-kita natin yan. Pero dito sa mga realista, mga uok talaga eh. Halata talaga mga kabayan, magkano kaya? Diba? Magkano kaya? Bigyan natin sila ng example para alam nila kung ano ang nakuha ngayon ni PBBM mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa APEC Summit sa Amerika ang Maharlika Investment Fund ng Pilipinas. Yan daw ang magpopondo sa mahigit 80 infrastructure projects ng gobyerno. At live mula sa San Francisco, California, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, anong latest dyan? Julius, matapos ngang amyendahan ng Implementing Rules and Regulations, tinalakay na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund sa sideline ng APEC Summit dito sa San Francisco. Nagkaroon na rin ng pagkakataon para makapag-usap sina Pangulong Bongbong Marcos at si US Vice President Kamala Harris. Yun nga lang, hindi pa rin nakaligtas sa mga kilos protesta ang Pangulo kahit nandirito na siya sa California. Maagang nagmarcha ang mga rallyista sa mga kalye ng San Francisco para ipanawagan ang pagpapatigil sa APEC Summit. Malaki raw kasi ang gastos ng mga delegasyon, kabilang na ang Pilipinas, para lang dumalo sa conference na hindi naman nakakatulong sa mga mahihirap. How many millions of dollars are being spent on their hotel rooms at the Ritz-Carlton, which cost $1,400 per night, and they're here for how many days? This is the people's money. Pero hindi niya napigilan ang APEC Leader Summit. Katunayan, sa Philippine Economic Briefing kanina na dinaluhan ng mga potential investors sa Amerika, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund o MIF. We look forward to the operationalization of the Maharlika Investment Fund, the country's first ever sovereign investment fund. It will serve as an additional source and mode of financing for priority projects of the government, including the infrastructure flagship. Sabi ng Pangulo, nasa 80 infrastructure projects ang natukoy nilang popondohan ng MIF. Ipinaliwanag naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan kung paano nila napili ang mga proyekto. Based on the expected rates of returns, kasi yung dapat yung Maharlika, medyo mataas yung return para the objectives to grow the fund so that we can have more resources for investing in strategic industries. Dito rin siniguro ng Pangulo na tinutugunan nila ang issue ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin. At sa sideline ng APEC Summit kanina, muli ring nagkaharap sina Pangulong Marcos at US Vice President Kamala Harris.
Sa opisyal na pahayag ng White House, sinabi nitong ang pulong ay para sa pagpapalalim ng security ties at economic cooperation ng Pilipinas at ng Amerika. Ito na ang ika-5 meeting ni PBBM at VP Harris. Bago ito, dumalo muna si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit kung saan niya ibinahagi ang kanyang mga obserbasyon sa takbo ng ekonomiya noong COVID-19 pandemic. Present din siya sa paglagda sa 5 kasunduan. Kabilang na ang pagtatayo ng high-resolution weather forecasting system gamit ang artificial intelligence technology. Pagtatayo ng unang specialty oncology hospital. Aabot sa $20 million na investment ng Lloyd Laboratories para sa pagtatatag ng unang US Food and Drug Administration approved manufacturing facility sa Pilipinas. Ang kasunduan sa pagitan ng Meralco at ng ultra-safe nuclear cooperation para magsagawa ng pag-aaral ukol sa sustainable energy at ang pagkakaroon ng internet satellites na dedicated lang sa Pilipinas. May mga business conference ding dinaluhan ng Pangulo. At bagamat maulan, nagtungo pa rin ang Pangulo sa welcome reception para sa economic leaders ng 30th APEC Economic Leaders Meeting bago matapos ang araw. Julius, base nga doon sa opisyal na pahayag ng White House, natutuwa raw si US Vice President Kamala Harris na naging maayos yung negosasyon tungkol nga dito sa 123 agreement. Ito yung magbibigay ng legal na basehan sa Amerika para makapag-export ng nuclear equipment at material sa Pilipinas. Ngayon, mga anti-Marcos, sasabihin nyo ngayon, wala bang kwenta yung lakad ni PBBM dyan sa APEC Summit? Di ba ang ganda ng kanyang mga nakuha ng mga deals, mga kabayan? Doon po sa mga sinainan niya ngayon ng mga deals ng mga ibang kumpanya na kung saan, for example, kahit yung panghuli, yung tungkol sa internet satellite, mga kabayan, di ba? Kasi madagdagan na po, sabi doon sa balita, by next year daw, madagdagan po ng 2 na satellite ang mga kabayan ang Pilipinas. At before ako magbigay po ng information tungkol po sa internet, soon to be na internet satellite natin sa Pilipinas, ito po ay partnership po ng Orbit at saka ng Astranis, mga kabayan. Ipapakita ko muna sa inyo yung signing nila. Ito po ay agreement between sa Astranis and Orbit at saka sa Pilipinas, mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Mr. John Gedmark, founder and CEO of Astranis. Mr. Ryan Maklinko, CTO of Astranis. Mr. Ajmer here, Commercial Sales Director, Asia Pacific Astranis Space Technologies Corporation, and Attorney Augusto Baculio, co-founder and engineer of Orbits, and Mr. Danny Rastrata of Orbits. May we also call in Mr. Paul Taylor from the U.S. Commercial Service, representing Deputy Assistant Secretary Pamela Fan, and Ms. Ludwika Alvarez from the U.S. Commercial Service. May we present the partnership between Orbits and Astranis for the deployment of the first 2 internet satellites ever dedicated to the Philippines, a program that is expected to generate $400 million of investment over the next 8 years. These micro-geo satellites will provide internet service in the unserved and underserved areas of the Philippines, covering up to 10 million users and 30,000 barangays. Congratulations! Diba? Good news, mga kababayan. So kapag magtatanong kayo, mga kababayan, ilan na ba lahat ang satellite natin dyan sa Pilipinas? Papangalanan ko lang po para alam ho natin, para dagdag kaalaman natin, mga kababayan. Kasi ang itong sa Astranis at saka ng Orbit po na partnership, ang ipapangalan nila sa satellite, mga kababayan, soon to be na satellite po sa Pilipinas, diba, 2? Maging maging Agila. Agila ang pangalan. I think Agila 2 or 3. Pero pagkakaalam ko, mga kababayan, meron na pong Agila 2 noon. Hindi ko lang sure kung bakit nawala doon sa Google kasi ginugol ko, mga kababayan. Ang nandun na lang po ay Agila 1. Which is supposed to be, nabasa ko ito noon na meron pong Agila 2. So probably, hindi ko sure, mga kababayan, baka siguro maging Agila 3 at Agila 4 ito. Sir Ivan, bakit kailangan pa nating marami po na na satellite sa Pilipinas? Samantalang meron na pong satellite na ginagamit, 'di ba? Alam ho natin ang Pag-asa, mga kababayan, yung weather forecasting natin at nalalaman natin kung gaano kalakas po yung itong bagyo,
papasok sa Pilipinas at malalaman natin kung saang area na ba ng Pilipinas mga kababayan. Yang satellite na yan ay malaki po ang ginamit dyan mga kababayan. Ito pong plano, ito pong satellite na i-launch by next year, ayon po ng taga-orbit, ito ay micro-GNEO mga kababayan. So maliit po itong satellite. Hindi po yung mga usual na nakikita natin na malaki po na satellite. Hindi po. Ang malaki na ginamit po na satellite, para po sa kaalaman ng lahat, pagka sasabihin ng ibang mga kababayan, di ba ang ginagamit po na satellite po ng Pag-asa ay sa Pilipinas? Hindi po sa Pilipinas ang ginagamit po na satellite ng Pag-asa mga kababayan. Kahit i-research nyo yan. Ano ang satellite po na ginamit po ng Pilipinas para sa Pag-asa natin, nakapag-tap lang po dito yung Pilipinas sa Japan Technology mga kababayan. So, ang ibig sabihin, ang may-ari po ng satellite ay taga-Japan. Nakitap lang po tayo doon para makuha tayo ng information sa ating weather forecasting, pero nagbabayad tayo annually mga kababayan. Ito ay base po sa data na nabasa ko, that is how many months ago na ba? Sa pagkakalam ko, annual tayo magbabayad doon sa taga-Japan Technology mga kababayan. At ano ba ang mahal? Hindi na po millions na mga kababayan. Billions po ang binabayad natin renta sa satellite po ng taga-Japan mga kababayan. Pero at least ito may pumasok. Pero baka magtataka kayo, bakit iba-iba yung mga satellite? Actually, iba-iba naman talaga ang gamit po ng satellite mga kababayan. Yung nakitap tayo sa taga-Japan, para po sa weather forecasting ho yun. Nakafocus lang po doon mga kababayan. Ito namang, di ba meron tayong latest, naalala ba natin yung Mula mga kababayan? At saka ang ibig sabihin ng Mula po na satellite, yung under po sa PELSA, last January ba yun? Or January, somewhere in January and February, di ba nilaunch po yung Mula? Ang ibig sabihin nun ay Multispectral Unit for Land Assessment. So for land assessment lang ho mga kababayan. Katulad po yan sa ginagamit po ng Agilawan, ginamit po dyan sa Diwata to, Maya to, yun po sa pang land talaga. Kasi nakafocus sila doon sa pangakuha sila ng data, geographical data analysis po sa mga lupa natin. Ang iba naman mga kababayan sa communications, kaya iba-iba po yung gamit ng mga satellites. At dito po sa latest na partnership po ng Orbit at saka ng Astranis, intended po sa internet mga kababayan. So ang ibig sabihin nito, but hindi ako sure, ay kung magmagaling dito, baka ito po ang magiging competitor ng internet satellite ni Elon Musk mga kababayan. At kapag meron tayong competitor po sa kay Elon Musk, hindi malayo, bababa po yung presyo sa mga bills at babayaran po ng internet satellite kay Elon Musk. Kasi meron ng competitor mga kababayan. So ang ibig sabihin, nakinig sa atin si PBBM na sana magkaroon tayo ng internet satellite na medyo mababa po yung presyo ng bill mga kababayan, di ba? Ang napaganda kasi ng internet satellite, kahit saan tayong lugar, mga remote man yan, or saang lupalop tayo ng area ng Pilipinas, kahit remote areas ba yung mga kababayan, walang problema. Kasi ang pinaka main server ho yan, ang satellite naman kasi, di ba? Nasa taas lang ho yan. So kahit saang area ka, walang problema, may internet ka mga kababayan. So that is good news at yan po maganda po na development sa Pilipinas. So mga dilawan? Di ba nakakahiya, no? Lagi niyong sinisiraan si PBBM. Walang ginagawa daw si PBBM. Tulog lang daw lagi mga kababayan at laging nagpupulburon. Yan pa ang klaseng taong nagpupulburon. Laging mayroong magandang dala na mga good news mga kababayan. Every time magpumunta na doon sa mga state message sa ibang lugar, mayroong magandang dala si PBBM. Kasi talagang magaling po na salesman si PBBM mga kababayan. At yan po'y talagang malaking benepisyo po sa Pilipinas. Okay, so jump naman tayo sa ating next topic mga kababayan. Pag-usapan na natin, ito rin tungkol po sa large-scale onion smuggler na nabigyan po ng warrant of arrest at ngayon nakulong na makabayan. Kasi nga maraming nagtatanong sa atin na kumusta na daw yung hearing, mga investigation dito na ginagawa po ng gobyerno natin tungkol daw sa mga onion smugglers. Bakit wala daw nakulong makabayan? Baka siguro hindi na ako nasundan ng ibang mga nagtatanong sa atin na 2 months ago ba yung makabayan? Di ba meron akong binanggit dito na nakulong po na isang carrot smuggler na babae na kulong na makabayan. So itong latest na balita, lalaki po, onion smuggler, large-scale onion smuggler. So for more details, let's watch this. Sa ibang balita, manoy big time na smuggler ng sibuyas na aresto na. Ito ang ibinunyag ni Senator Cynthia Villar sa pagbusisi kagabi ng Senado sa budget ng Department of Agriculture. Bagong talagang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. binigyan naman ng pagkakataon na magsalita sa plenaryo hinggil sa mga plano sa kagawaran.
Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manlasas live. Naomi, tuloy-tuloy nga ang deliberasyon ng Senado para sa proposed 2024 national budget at kagabi ay isa sa kanilang tinalakay ay ang budget ng Department of Agriculture. Sa pagsalang ng budget ng Department of Agriculture sa plenaryo ng Senado, may inanunsyo ang budget sponsor na si Senator Cynthia Villar kaugnay sa naaresto na umano'y large-scale smuggler. They're trying to file a case against Leia Cruz. They are investigating now together with the Philippine Competition Commission against Leia Cruz. But this Leia Cruz has been there for a long time. I have been the chairman of agriculture since 2013, and when I entered, there is already a Leia Cruz. So I guess it's taking them a long time. And I noticed the words used by our sponsor. They are trying to file a case. Ang layo-layo pa po nung trying, Mr. President. They said that they issued a warrant of arrest to the court siguro. The court. Yeah. Jason De Rojas Taculog. And they have arrested him this morning. So that's good news. Is he a large-scale smuggler? Large-scale smuggling. Okay. In what commodities? Onions daw. Onions also. That's why I want them to be non-bailable para at least kung i-dismiss man ng court, nakaranas na siya makulong. Alam mo, mayayaman sila, ayaw nilang makulong. Kaya yun ang provision ng ating anti-economic sabotage law. At least, if you are rich and you will go to prison, you will not do it anymore. Okay, so ang nakulong makabayan na large-scale onion smuggler, si Jason De Rojas Taculog. Alam ko, unahan ko na kayo, ito mga ayaw po kay Sir Ivan, nasaan na daw, bakit daw hindi nakasuhan si Michael Makabayan? At saka si Efelisa, na tinatawag nila na Lisa Smugs, at saka yung pong kapatid po ni Efelisa Makabayan, si Martin, bakit daw hindi nakasuhan? Alam nyo, hindi nila kasi naintindihan dito, hindi lang nakasuhan kasi yung listahan po na inilabas po ni, di ba, si Senator Raffy Tulfo, yung nagdala po ng listahan makabayan, at nandun po yung pangalan ni Michael Ma, andun po yung yung kapatid po ni Efelisa. Alam nyo, itong listahan na yun, that is listahan only makabayan, which means target nila under observation and under investigation ho yun. But it doesn't mean ikaw po yung nasa listahan, smuggler ka na makabayan. Bakit hindi nakasuhan sila si Michael Ma at saka si Martin, si Aranita? Bakit makabayan? Kasi nga walang enough evidence na sila smuggler. Sila po yung mga exporter makabayan, malalaki po ng mga businessman ho yan. Pero hindi ibig sabihin na sila smuggler. Wala kasing ebidensya makabayan. Ngayon, puntahan natin si Leia. Bakit hindi po nakasuhan pa si Leia, yung makabayan, yung sinabon doon sa Senado? Diba, nadakip na nila, meron ng maraming mga ebidensya dito, pero bakit hindi pa rin po nakasuhan? Sinabi, diba, ni Villar na they are trying to file a case kay Leia Cruz. Alam ko, ang basa ko dito makabayan, Ito'y analysis ko lang sa nangyari. Bakit hindi nila kinasuhan si Leia Cruz? Bakit ka makabayan? What do you think? The English, what do you think? Para sa akin, bakit hindi kinasuhan si Leia Cruz? Dahil ginamit siya ng gobyerno makabayan. Ginamit siya ng mga intels. Ginamit siya ng NBI. Bakit? Pinipiga nila si Leia Cruz. Kung sino pa ang mga kasabwat dito, sino pa ang kanyang mga katransaksyon. Sakto ba si Sir Ivan? Diba? Hindi ibig sabihin na pinagtakpan nila si Leia Cruz. Hindi po. Kinuhaan muna nila ng mga informations at bago nila, kakasuhan nila si Leia Cruz makabayan. Ang gabasa, naintindihan na ba natin? Okay makabayan, so before na mag-jump po sa ating next topic, i-shout out natin. Nandyan po si Mama Maria Mindasiplon. Hi to Marian Shoko, Teresita Tumalawan, Ralis Carlinga, Milagros de Rilo, Tink Abel, Maiti Baisa, Angelita Holsinger. Nandiyan po si Estralia Centino. Ay siya nga pala, si Ma'am Angelita Holsinger. Iba na palang kanyang pangalan makabayan. Actually, nag-message siya sa akin kahapon. Nakalimutan ko ng pangalan eh. Anyways, check ko lang po Ma'am Angelita. Hi to Sir Bing Ong. Nandiyan po si Alan Brazas, Rose Guevara, Elma Banyaga, Lenda Lim, Marilyn de los Santos. Nandiyan po si Martel T,
KJ2 Cervantes TV. Hi to Maria Cristina A. Fernandez, Jelen Quezon, Joseph. Hi to Joseph Rabanes. Nandiyan po si OPM Labsong Sanchez, Margarita Iglesias, Emuel Pasco, Cesaria Tabula, Romana Manuel, Erwin Senyoren, Roy Pahila, Kem Mi. Nandiyan po si Raul Balyarta, and hi to Dakila Fax. Mga kabayan, so dito tayo sa ibig kong sabihin na meron pong post itong mga gunggong na to, itong mga anti-Marcos mga kabayan. Well, I am not sure kung siya ba dito'y Dilawan o siya ba dito'y DDS shit mga kabayan, pero ang post niya, kinuyog siya mismo ng kanyang mga followers. Kasi alam mo natin yung nangyari mga kabayan, di ba doon po sa Victory Bus Liner, o Victory Liner Bus ba yun, ang tawag niyan, na kung saan meron pong live-in partner na, di ba, tinigi po ng dalawang tao doon sa may Nueva Ecija. Yung dalawa mga kabayan, as far as sa aking pananaliksik, nakuha natin mga informations, live-in partner pala yun. Ngayon, ang dudan po ng kapulisan natin, kung sino po yung nagpatigi ng dalawa mga kabayan, baka daw yung anak mismo ng babae. Ito'y family problem mga kabayan. So hindi natin alam, hindi pa natin sure kung bakit niya pinatigi, pero under siya po'y pinag-isipan dito ng kapulisan na mayroong motibo na siya dito ang magpapaligpit po ng kanyang mismong mama mga kabayan. At meron po nagsabi doon na iba na ito daw isang love triangle na issue mga kabayan. Sa nangyari na yan mga kabayan, maraming natatanong kung safe pa ba sila ngayon, kasi nga inalam nyo, kinukompare na naman dito yung Duterte administration at saka yung Marcos administration mga kabayan. Kinumpare na lang po nila kasi sabi nila sa previous admin daw medyo safe sila kasi hindi daw ganun kagrabe yung medyo nagpapatigi. Pero alam nyo mga kabayan, kahit sa panahon po ni Duterte, marami pa rin po ang mga patayan. It doesn't mean na kahit ikaw mabunganga dito, tinatakot mo yung mga kriminal, pero kapag kriminal mga kabayan, meron talaga yung mga criminal mind. Hindi mo yan mapapigilan. Meron pa rin yung gagawin po na masama, di ba? Pero dito maraming nagtatanong. So for more details, let's watch this. Iniimbestigahan naman ng LTFRB kung may pananagutan o paglabag din ang bus company sa nangyaring pamamaril sa loob ng bus nito. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, sinabi ngayon ng Victory Liner na nakikipag-ugnayan na sila sa PNP kaugnay sa investigasyon ng pagkamatay ng 2 tao sa loob ng kanilang bus. Pero ang ilan po nating mga kababayan ay hindi maiwasang mabahala sa pangyayari. Business as usual sa estasyon ng Victory Liner sa Cubao, Quezon City. Hindi nagpaunlak ng panayam ang bus company tungkol sa insidente ng pamamaril sa loob ng kanilang bus sa Nueva Ecija. Pero sa isang statement, sinabi nilang nakikipag-ugnayan na sila sa PNP para sa investigasyon, gayong testigo sa krimen ang kanilang bus driver. Bukod dito, hindi na muna sila magbibigay ng anumang pahayag. Ayon sa isang opisyal ng bus company na aming nakausap, pinagpapatuloy nila ang dati na nilang ginagawa para matiyak ang seguridad ng kanilang mga pasahero. Nakakalat ang mga security guard, may K9 unit na umiikot at dumadaan sa security check ang mga pasahero. May hiwalay na investigasyon na rin ng LTFRB at isa sa mga tinitignan ay kung may prangkisa sa naturang ruta ang bus na sinakyan ng 2 binaril sa Nueva Ecija. Tinitingnan din kung otorisado ang bus na magsakay sa daan, gayong hindi raw sa terminal sumakay ang 2 gunman. Yun yung dinidetermine pa po ng board kung siya ay point-to-point or regular bus. Kasi pag bus po siya, then basically they can pick and drop along the way. Sakaling may makitang paglabag, posible raw matanggalan o masuspinde ang prangkisa ng Victory Liner. Samantala, pinagpapatuloy ang mahigpit na seguridad sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Lahat ng pasahero pinapadaan sa metal detector, mapa-departure man o arrival. Iniinspeksyon din ang mga bagahe. Pero dahil sa insidente ng viral na pamamaril, di pa rin maiwasan ng ilan na mabahala sa kanilang kaligtasan. Kumain kami doon sa may chine-check lahat. Siyempre, nakatakot pa rin. Siyempre, may worry pa rin kasi bukod sa senior kami, siyempre hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Natakot din kasi baka mangyari rin sa amin. Yung bus mo ba na to point to point to? Point to point, ma'am. Point to point po kami. So, hindi ka magsasakay sa daan? Hindi po.
terminal to terminal lang po kami. Dahil po sa pangyayaring yon, dapat po maging mas maingat na po tayo sa yung mga sumasakay. Observant naman po talaga simula po nung marami na pong mga krimen nangyayari po ulit. Ayon sa PITX, mas ligtas ang mga pasahero kung nanggagaling sa kanilang terminal dahil bukod sa dumadaan sa security check, nakalista rin daw ang mga pangalan ng mga ito sa manifesto. Pero sa oras daw na lumarga na ang bus sa kalye at magsakay ng mga pasahero doon, masasayang ang ganitong pag-iingat. Dapat kung i-insist ng mga public utility operators na may ganito, dapat meron din sila mga precautionary measures na ini-impose. Dapat na-check din nila kung may mga dalang anumang armas, no, yung magiging pasahero nila. Okay, so ipapakita ko na sa inyo mga kababayan yung post po na isang ok-ok na nandun sa Twitter na gumawa pa siya dito ng poll tungkol dito sa insidente po na merong pinatay po sa loob ng bus mga kababayan. Ang post po na yan, ito lang ngalan po na Alex Bonifacio. Sabi niya, after watching the horrific double tigi, mga kabayan, yung dalawang tao inside a moving Victory Liner bus, do you still feel safe in the Philippines with Marcos as president? What do you think mga kabayan? Please comment down below kung ano po ang inyong sagot dito sa kanyang tanong. Safe pa ba daw sa Pilipinas na si PBBM daw ang presidente mga kabayan? Alam niyo ba na mas marami po ang nag-comment or nag-select po ng yes mga kabayan? Napahiya doon si itong nangal po na Alex Bonifacio. At kung babasahin natin ang mga comment dyan sa baba, sabi nito ni Uma Mendoza, sabi niya, kahit sinong presidente pa yan, may ganyan pa din magaganap. Kahit nga sa away pamilya, may nagpapatayan. Sabi niya, wrong. Napahiya mga kabayan. At ilan pa mga comment dyan sa baba, at least sunod-sunod talaga na mga against sa kanya. Sabi dito ni Eric, Gonggong, anong kinalaman ni PBBM? Kabubuhan mo talaga, isarap mo sipain sa bitlog mo. At ang sabi po ni Ma'am Anessa Angela, compared to Aquino and Duterte, yes. Ang ibig sabihin ni Anissa, mas prefer pa niya yung Marcos administration kaysa Aquino at sa Duterte administration mga kababayan. Pero siya ang nagsabi hindi si Triban. Di ba? Mas maganda pa rin po. Alam nyo, lahat po na lahat naman ng kahit sinong mamuno po ng mga presidente, kahit sino naging presidente, meron pa rin pong mangyayari na ganyan mga kababayan. Hindi ho yan maiiwasan. So, isyadara po natin. Nandyan po si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Hi to Ma'am Carclia, si Steve Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal. Hi to Ma'am Lentek, Ma'am Self, Ma'am ni Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. I-share po natin si Ma'am Evelyn Garcia, si Jim Rafael, Jeriel Rafael Tulin of Cebu City. Greetings from Rodolfo Rabor. And hi to Godfrey Mondihar Tongkua, Gloria Santera, Ashin from Cyprus, Josefina De Vera, and hi to all the silent viewers. Thank you so much. Okay, so yan po yung mga nakalap ng balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ang ating programa ngayong araw mga kababayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, minsan nagdududa kami sa iyong kapangyarihan. Pero patid naming araw-araw kumikilos ka para mabago ang aming mga kalagayan. Amang Diyos, naway lagi kaming madama ang iyong pag-ibig at pagkalinga, lalo sa panahon ng aming pagdududa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal